maayong gabi ka na itong tanan. O, kumusta man ta? Hoping na okay tang tanan, no? Maskin na yung mga kakulian sa itong kinabuhi, madayon ng tagampo o makaya na ito ang tanan. Medyo gamay pa ta, siguro kayo nagulan. Medyo naman siguro ulan po. They are coming na siguro. Unta safe sila na makaabot diri karon. And welcome kitang tanan karon sa ato ang every Friday nga church. Pwede kita magtindog, mag-upo kita. Lord Jesus, our God and Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening, Lord. We are grateful and honored to you, Lord, na ami karon, Lord, nga nagatapok magsimba kanimo, Lord. Thank you sa may panglawas, Lord. We are able nga makaani kami always, Lord. Salamat sa gift of life, sa among everyday living, Lord, nga imong pag-uban ka na, Lord. Thank you so much. I-bless kami karon Ginoo nga naa karon, Lord, each family, Lord. Uban usab nga kanang wala karon, Lord. Thank you and gapasalamat kami kanunay kanimo, Lord, sa tanang mga blessings, sa provisions, Lord, na imong gihatag kanamo, Lord Jesus, even sa protections namo, Lord. Thank you, Lord Jesus. And tabangi kami karon Ginoo nga naa karon nga ma-understand na mo ang mga madungog, mga messages, Lord Jesus, as we worship you tonight, Lord Jesus. Thank you and we love you, Lord. Amen. Sa ato ang reading sa Romans 14:8 o 1 Corinthians 6:19 and 20. Sa verse 8, Romans 14 verse 8, if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. In 1 Corinthians 6:19 to 20, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you are bought at a price. Therefore, honor God with your body. Forever in your mighty hand.
mag-partake sa communion. Tuyo ani, pero may ako gina-mention din ang pag-remind sa atong kaugalingon, no? Sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo para sa ato ang iyang pagsakripisyo o ang iyang pagkamatay aron kita maluwas sa atong mga sala. O yun ay pinaka-tuyo, no? Nganong buhat ni Jesucristo, isugdan niya ang selebrasyon sa communion. Una kauban sa iyang mga disipulo. Dayon labay ang daghan kay mga katuigan hangtod karon na celebrate gihapon ang communion. So atong andam ng atong kaugalingon, no? Una kita partake, no, sa mga elements sa communion, base po sa instruction na Apostol Paul na una kita mo partake sa communion, dapat atong andamon ang atong mga kaugalingon para mahimo kitang takos, mahimo kitang anayan na mo appeal, no, sa atong communion. So una mga igsoon, una mga itang pasaylo sa Ginoo, no? Atong hiyoon ang Ginoo nga kuhaon niya ang atong mga sala, no? Sa mga butang nga unaware kita, wala ta kabantay, pero kabalo ang Ginoo sa tanan. Importante gyud nga mahimo kita ngayon sa iyang atubangan. Kaya nagsaad siya nga kung kita mo kumpisal sa atong mga sala niya atong pangayo ang pasaylo andam siya nga pasaylo andam siya mudawat kanato andam siya mulimpyo sa atong mga sala. So ako kung mangiyon kitang tanan kampo mga itang pasaylo sa Ginoo. Salamat Ginoo kay karong gabi celebrate na po kami sa communion aron sa pag-remind sa among mga kaugalingon sa na-accomplish ni Ginoong Jesucristo sa unang panahon sa diha nga hatag nga iyang kinabuhi aron kami maluwas. Salamat Ginoo sa imong nakukay nga gugma kanamo. Imong ipakita ang imong nakugma pinaagi sa hatag pagtugyan sa imong bugtong anak na si Ginoong Jesucristo aron mo tubos sa among mga sala, aron pinaagi sa iyang kamatayon sa iyang pagkabanhaw kami maluwas sa among mga sala, mapasaylo sa among mga sala o makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Sumala sa gi-testify sa mga witnesses, sa mga disciples na mooy nagsulat sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Kami nagtuo, nagsalig si Ginoong Jesucristo iyang tuyo sa iyang pagkanilin sa kalibutan mao ang pagpakamatay alang sa among mga sala. Ginoo, nasayod ka sa among mga tagsa-tagsa ka kasing-kasing una-una. Nasayod ka sa mga butang nga among nahuna-hunaan, nabuhat o na istorya na supak sa imong kabubuton. Ginoo, himo kami tapos karong gabi pasaylo kami limpyuhin ang among mga kaugalingon. Ginoo, cleanse us Lord from all kinds of impurities and unrighteousness. Lord, make us clean, Lord, pure before you, para mahimo kami tapos sa mga tubangan karon. Labi na gyud kami magpa-partake sa communion. Lord, sa mga sapaan mong ilang, wala gilain ang among manuluwas kung dili si Ginoong Jesucristo. O kaniya kami nagsalig, parayo na among pagsalig o pagtuo kanyang Jesucristo. Salamat, kay gayunan Ginoo nga ma-remind na po kami sa imong gibuhat kanamo.
Lord, i-bless kining mga elements, Lord, kining communion bread nga nagasimbolo sa lawas ni Kristo. O kining cup nga nagasimbolo sa iyang dugo. Nag-iula dito sa krus sa Kalbaryo. Kaya kung wala'y pag-ula sa dugo, wala po'y kapasayloanan sa among mga sala. Pasalamat Ginoo. Kay imuha ka ng gibuhat tanan. Sumala sa among natunan dinhi nga pinaagi sa imong kamatayon. Ginoo, kami napadukol diha sa imong presensya, Ginoo. Matod sa among ipangkantag kanina, we belong to you, Lord. Nahimo kaming kabahin sa imong pamilya, Ginoo. Sa imong gingharian, Ginoo. Tungod kay imo kaming gibalhin, gidala from the kingdom of darkness into the kingdom of light nga mao si Ginoong Jesucristo mo oy king nga mo'y naghari. Tungod niya na Ginoo, niya kami karon nagsimpa, nagpasalamat among giila, Ginoo. Pinaagi ni ining elements sa communion, Ginoo. Among giila sa makausapa nga kami Ginoo, imong mga katawan, imong mga kanakan, mo kami nagasimba, nagadayeg kami karon. Lord, bless Lord kaming tanan karon. Himo kaming tapos kinuudian sa imong tibangan. Mahimaya ikaw, simba ka namo Ginoo sa tibok namon, kasing-kasing sa tibok namon, kalag sa tibok namon mula Ginoo. Panalangin kaming tanan Lord, samtang among pag-aambitan kini mga elements sa communion. In Jesus' name, kaya mo panapo. Amen. So, ako mong i-imbitar ng igsoon, nga pang-appeal sa communion karon. Himuon ang kita din sa tubangan, no? Linya ta sa pagkuha sa mga elements. Sige, pwede na ka mag-sugod ka hindi tubangan. Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and after having given thanks, he broke it and said, "This is my body given for you. Do this, eat this bread in remembrance of me." Let's eat together. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, drink this in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he will come again." Let's drink together.
Dalaygon ka Ginoo, dili lang karong gabi ko, dili sa tibuok namong kinabuhi. Gani hangtod sa kahanturan Ginoo. Padayon kami nga magaday kanimo Ginoo, dili kami mohunong sa among pagdayeg, pagpasalamat sa pag-ila sa pinaka-importante, pinakadako nga panalangin na among nadawat sa tibuok namong kinabuhi, ang kaluwasan pinagi sa among pagtuo, pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Dili igo Ginoo ang among pagsimba diya kanimo aron among mabalusan Ginoo ang imong kaayo ipakita sa among kinabuhi. Pero Lord, tabangi kami nga among kinabuhi mahimo nga angayan Lord sa panalangin nga among nadawat nga gikan kanimo, ang kaluwasan, ang kapasiluanan sa among mga sala o sa uban pa nga mga spiritual nga mga blessings nga among nadawat tungod o pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Lord, tabangi kami pinaagi po sa among kinabuhi, mahimo kaming panalangin Lord sa mga tao na sa among palibot. Kinsa man ang among mga tao na sa among palibot, na piluan ang among pamilya, among parente, among nasilingan, tanan Ginoo, mahimo ta kami nga panalangin kanila. Pinagi sa among kinabuhi, ang ubang tao makaila ang Ginoong Hesukristo o masinati po nila ang espirituhanan nga panalangin Ginoo nga among nadawat. Bless kaming tanan Lord sa mga kausapan. Salamat ining kayo ng iyong hatag kanamo aron kami magkahiusa na po sa pagsilibrar sa komunidad. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Kanimo lamang ang dungog ug himaya. Amen. Daghang salamat. Pwede lang mo kabalik o lipat. So mayang gabi. Mayang gabi. Wala silang Jenny karon kay wala sila sa Johnson na ay isa ka auntie niya na namatay ganina ang lubong tingali ugma siya makabalik. Tingali mi kay daghan mig mga kaila parinti ari gidaghan nagsunod-sunod o ana po mi classmate nga namatay sa niya. Pero okay lang, no? Kaya naman tayo gisaligan, naman tayo dalampanan, no? Padayon ang atong pagsimba diya sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo, bisan sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. So, padayon ta sa atong wali, ano ang title sa atong mensahe karon, Persevering in the Faith. Yung picture. Dugay na ng picture sa aking computer, magkaroon na ginako gagamit. Pero 2010, 2011 pa lang ang picture. Continuation na sa atong series of meditations or studies based on the book of Hebrews. Niyan ta sa chapter 10, ang gabi, duha ka versikulo 24 to 25. Now, karon mga panahon na, daghang mga tao na parehas anak o kahintang. Sabot pasabot anak. Loaded. Daghan o ginakarga, daghan o ginapasan. Responsibilidad, trabaho, expectations. Inana ang inyong kahintang karon loaded with so many cares. Yes. Kana. May klase na siya. Hindi ka abante kay naibabag na yung mga hindrances, na yung mga obstacles. Nga, padayon ang taga sa imong gusto mo haton. Padayon ka nagtinguha nga mo grow, mutubo sa imong Kristohanong kinabuhi pero daghan og mga babag. Daghan og mga hindrances. Kinsay maka-relate ana. Pero salamat sa Ginoo kay
tuha sa tuig na ta. Na? Isipin ka ng mga instruction. Na? Di na po na ito mabantayan mo nga. Tuna. Kini siya, mas grabe ni siya. Hindi po pasabot na. Kanang desperado na ba? Tiyaw mo, mamingwit diha sa tuwa sa karsada. Kasi nakatop lang gawa na. Wala ka pamahaw. Tiyaw na yung ikuan na ng desperado na sa kinabuhi ba? Now, sa ato mga Kristohan, unsay angay nato buhaton para makalahutay gyud ta padayon. Padayon gyud ta sa atong pagtuo. Kita, halimbawa kita dinhi sa simbahan as a group of Christians, as a group of believers. Unsay dapat nato buhaton? Taliwala sa mga challenges nga atong ginatubang sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Taliwala niya na unsay atong buhaton as a church. Para kanang walay mabilin mo gid sa ato ba? Walay maulhi. Dungan kita sa atong pag-journey. Now, ang first century nga mga Christians, naka-encounter po sila og mga challenges. Gani ang mga challenges nga ilang na-encounter sa una, mas lisod kumpara sa ato. Mas lisod ang ilang sitwasyon sa una. Ibinigyan sa ilang pagkakristohanon o sa atong pagkakristohanon karon. Iyan nga kita. Mas lisod ang ilang sitwasyon sa una. Mas lisod ang ilang sitwasyon sa una kumpara sa atong sitwasyon. Okay. Na-mention nato din nga number one nga challenge nga ilang encounter sa una kanang gilutos sila. Wala man naglutos sa ato din, no? Kanang ginasalikway sila sa kanang katilingban ba, ginapriso sila. Wala man nagpriso sa ato din ito kung kikristohanon ta, wala. Dagan kanila gipampatay. Ina na ang ilang sitwasyon. Now, para makapadayon sila, makalahutay sila sa ilang pagkristohanon. Muna ang gisulat, part sa gisulat ni Apostol Paul sa ilaha, para makapersevere sila, mapadayon sila silang pagtuwa. Itong basahan, sigwano ni siya sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 25. Siya itong Quran sa pagbasa. O paningkamutan ta nga mapukaw iso dibasa ang sigwano, no? Sige, itong basahan. O paningkamutan ta nga mapukaw ang pagbati sa kadausa nga mahigugma sa iyang isigkatao o maghimog maayo. Dili uyon nato undangon ang atong nabatasan sa panagtigong sama sa gibuhat sa uban. Kundili magdinasigay kita sa usa-usa. Ilabi na gayud karon nga makita na nato nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. So Paul instructed the Christians what they should do as a community of believers para makapersevere sila, para makapadayon sila sa ilahang pagtuo. O mao po siya nga mga principles, mao po siya nga mga butang nga atong buhaton para kita po din kita tanan makapadayon po kita sa atong pagtuo. So ang una, pinakauna, para makapadayon, makahalahutay kita sa atong pagtuo as a group, as a church, una ginatong buhaton kanang pasabot ang mag-encourage, magdinasigay. Magdinasigay kita sa usa-usa. Nato din itong miyagi ang atong Christian life is like running in a race. Ang atong Christian life, ang atong pagkinabuhing Kristohanon, giparehas sa kanang lumba sa dagan. Nga ang matag usa ka nato apil sa maong lumba, pero wala taga compete sa usa-usa.
Wala ta ka ng gapaon nanay, dili na. Nga sa atong pag-appeal sa race, sa Christian race, dapat kita magtinabangay sa usang isa. Sa usa. Dapat kita dinasigay sa usa para kitang tanan makaabot yun sa finish line. Bisan sa atong pagdagan sa Christian race, daghan og mga obstacles, ang uban kapuyon, ang uban laayon, ang uban ma-discourage, di mo gina sa malikayan, di ba? Di mo malikayan. Muna nga, di na ta sa Ginoo, encourage one another. O responsibilidad na sa matag usa. Dili lang na trabaho nako bilang pastor nga budasig sa inyo kundi matag usa ka nato muna dapat nato nga buhaton nya expected kita nga mo encourage sa atong isig ka magtuto responsibilidad nato na siya. Mga bersikulo diya sa New Testament kanang gitawag mo one another nga mga kumanda, pray for one another, encourage one another. Daghan pa nga mga one another na kumanda. Pagutana, paon sa tamahimong encouragement sa uban? Paon sa tamahimong encouragement? Well, ang una yun, pinagi sa atong kinabuhi. Pinagi sa atong commitment sa Ginoo. Pinagi sa atong faithfulness sa Ginoo nga kung atong ipakita na kita matinud-anon sa Ginoo, committed diha sa Ginoo, no? Kanang mahimutang nga encouragement, mahimutang nga inspiration sa uban. Matakdan sila sa atong faithfulness, sa atong pagka-committed. Pinagi sa atong kinabuhi. Naot ka mahimutang encouragement sa uban. Nga, kung makita kanila, kanang madasig, butaw sila. Kadungtong ko sa akong papa sa una, sa among gamay na simbahan. Bisan wala may pastor, ang ministry mapadayon gihapon. Kay ang akong papa na siya ang mangamot, bisan dili gito siya kanang graduhan. Pero kami lang niya committed gani, bisan dili sa pastor, pero ang tawag sa mga tao sa iya halin dili gito sa bukid, pastor ang tawag sa iya. Bisan wala gid ni pastor ko may pakay ko sa una. Tong mag-permitting ni tulo ra gud ko mo appeal. Ako papa, ako mama, ug ako. Pero matulog ako. Kaya kanang bata pa kay ko ba? Tingnan ko sa una anong nabidyo ko matulog. Nindot kay tulog ko permitting. Naakit sa kong huna hasta ang mga kanta. Remember pala ko. Kamay kaya ang simbahan, usahay sa ang balay pa magsimba. Pero, kung akong balikan, napadayon dito siya ba? Nahantod karon nilako na nga mong simbahan. Pero katong pagsugod yun, nahilog yun nga instrumento ang ba? Ordinary tao ang ito ang papa. Kaya gilit yun siya ka ng taas kita mag-iniskulahan. Tama-tama lang. Tama lang yun. Pero, ang iyang commitment dito, ang pagka-faithful sa Ginoo, bisan pag dunay buto-buto, bisan sa pagkalayo, so, yung kinabuhi ba, nahimong good example, nahimong panalangin. Now, kung tanaw ta sa panghitabo ba sa atong balibot, panghitabo sa Pilipinas, encourage ba ta? Matanaw ta sa politika, mirasik ka dili. Sa mga balita ka ba? Nag-agad din, nabasama ko nga 500% ang pag-increase sa HIV cases. 500%.
Yan na bago karon nga sakit kato itong sugod-sugod ta bato mananaw ko dili sa dabo na minsan nato miyago sa ganito. Monkeypox. Hindi kasi maka-encourage, no? Mutang ta sa ito mga leaders. May encourage ba ta? Grabe ka. Muna mga ikasuon nga, I hope nga ang atong simbahan place siya of comfort ba and encouragement. Amen ba? Kay bombarded sa gawas, bombarded ng tao mga bad news. Tapi likod mo, tanaw ta sa social media, yun nasa balita. So kung naata din sa simbahan, kung ma-remind kita sa itong mga kauban, somehow ka ng pag-experience ta o relief ba, no? Sa mga kabukaton nga naa sa atong kasing-kasing. Kaya ang simbahan dapat a place of refuge siya. Place of refuge, no? Sa mga tao nga doon may ginapasaan. Sa mga tao nga nabukatan. Sa mga tao nga nalistan tungod sa mga paghitabo sa ilang kinabuhi. I hope nga sa atong pag-anhi dinhi kana may encourage ta ba, no? Dili kay we pray din po. Bahan, wala man encourage, no? So I hope nga sa atong pag-anay din sa maka musunod na sa atong una-una na business na po na ma-encourage ta ba, ma-inspire ta, ma-alive ta spiritually. Diba? Inana ba nga itong inabate? Kung ano ta din eh? Pulisod kayo saka diha. Kayo. So, muna mga igsoon. No, let us encourage one another. Kedua, let us not neglect kinikinahimo nato corporate worship. Para makapanayon ta sa atong pagtuo, hindi nato i-neglect kaning Christian gathering. Kini Christian gathering, corporate worship. Kung ito basa sa verse 25, no? Dili gayud nato undamon ang atong nabatasan nga panagtikom. Pagsulat sa writer sa Hebrews, siguro naghuna-huna siya itong mga Kristohanon sa una during the time of kini sa Hebrews, no? Nga nakatibulaak kaya sila sa Roman Empire. Katibulaak sila tungod kay gilutos lagi sila. Nga tingali wala sila kanang place of worship pa, regular nga place of worship pareha sa ato. Tingali pabalhin-balhin sila. Na? Kaya kung mag-gather sila, takpon sila, ginabawalan sila. Kumbaga, wala sila ka-enjoy ba sa freedom of worship. Tingali dili allowed ang kanang Christian gatherings or worship service. Muna nga, ang nagsulat sa Book of Hebrews, manigsulti niyan, dili kayo dato undamon ang atong nabatasan na panagtigon. Nakadumdum mo atong nag-COVID, di ba bawal ang mass gathering? Yan natin nangingon nga, uy, nag-ingon na ba ang Book of Hebrews nga, dili na ito undamon. Yan, ganun yung undamon na ito ni. Masa may itong tubagan na. Klaro mo na. Niundang mo tato. Online mo tato, di ba? Nakatunay mo kung tubag-tubag na tugkuan. Nakahimo mo kung ahat o Facebook. Tubag na ito. Katong magkasuhanon sa orang, ibawalan sila. Silang pagsipa, silang pagtigong, kaya gipersikot mo sila. Ang ibawalan sila ba? Whereas sa ato, samantala sa ato, ibawalan ta, aron maprotektaran ta sa virus. Kumbaga, gibawalan ta ato, kaya para rakot sa atong kaayuhan. Nga, ang pagsimba man po, dili mo na sa kay kanang
together lang. Pwede mapod ka ng personal na worship. Simba magkapo na siya. Or individual worship. Pero, kung sa pa tayo ma-miss nato kung di ta kasimba, doon na ba? Ma-miss nato ang Pepsi, ang condonate sila. Saan na ma-miss nato? Ako ma-miss nato. Ma-miss na din mo sa usan. Na okay na, Pastor Ray? Ma-miss ka na ako, Pastor. Oh. Kaya ang pag kay kung mag-meet kita, ma-encourage ba tayo, di ba? Ma-encourage ba? Dapat ma-encourage. Okay. Pila mo ka daw kita magkita, kita na po tayo niya sa pagsimba po yun. So tingali ka na, number one. Ma-miss ni mo ang fellowship. Ma-miss ni mo ang smile sa imong igsuon diya sa pagtuo. Secondly, ma-miss tingali nato ang teaching and preaching of God's Word. Okay, the church is a place of instruction. Yeah. Church is a place of instruction. Okay, gikan Sabado hangtod sa Huwebes, ang atong mabasa, atong makita, puros man negative, di ba? Sa internet, sa social media, nabinigyan sa politics, mga kipas, it's HIV, impeachment, nga, madayon, dili. So, halos negative. So, importante yun na pag-abot sa Bernes, dili sa gabi, makadugog ta ang mga kamatuoran, no? Nga mo enlighten sa atong hunahuna, kamatuoran nga maka-encourage sa ato. So, sa atong pagsimba, ma-encourage ta, matudloan ta. Encourage ta, matudloan ta sa pulong sa experience nato ang fellowship sa atong mga isig ka magtotoo ug labaw sa tanan experience nato ang presensya sa Ginoo. So una nga muna mga butang magod nga makapalig-on sa ato ba sa atong Christian life o sa atong pagkinabuhing Kristohano ang encouragement, ang fellowship o ang pulong sa Ginoo. Muna ingon ang nagsulat sa buko Biblos, dili na tugundangon. Ikatulo, be faithful as the second coming of Christ is drawing near. Be faithful as the second coming of Christ is drawing near. Sa second part sa verse 25, ilabi na gayon karon nga makita na nato nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. The second coming of Jesus is imminent. Buti pasabot nga maabot na siya, mahitabo na siya as what the Bible says. Pero ang problema kay pagkita mo sa heaven kung karosa na siya. Bisan mga angels sa heaven, wala kayo. Bisan si Jesus mismo, wala siya idea kung karosa siya mabalik. Pero naghatag og assurance kanato ang pulong sa Ginoo nga mobalik gyud pag-usab sa Ginoong Jesucristo. Sa Bible daghan og mga warnings, daghan og mga instructions sa ana nato buhaton sa dili pa mobalik pag-usab sa Ginoong Jesucristo. For example, sa Matthew chapter 24, no? Yung sa verse 5, for many will come in my name claiming I am the Messiah. They will deceive many. So, sa mga number one nga sign nga gihatag diha, unsa kuno mga kan appearance of false prophets. Mga mini peke nga mga propeta. Mga magtutudlo kuno sa pulong sa Ginoo pero dili diay. So verse 6, and you will hear wars and threats of wars. Verse 7, there will be famines and earthquakes in many parts of the world. Kanagi hatag na sa ato para makapangandam ta ba na
para maawenta. Nga ang second coming ni Jesus, doon na, hapit na. Bisa ko, pagkabalo, sa verse 9, then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. Persecution sa mga Christians. Naagin ba sa Bible? And when si Jesus tungkol kay persecute siya, ang iyang mga followers, persecute po. Salamat kayo nito sa Ginoo ka wala kay persecution sa Pilipinas. Kumpara sa mga Kristohano nga nasa lugar, dahil naso, terrible. This is verse 10, and many will turn away from me and betray and hate each other. Daghan ang mo biya sa ilang pagtuo. O i-betray, no? Mag-betray sa usa o isa. Sa usa o usa. Kanang dili ipadayon ang mga saad, ang mga commitment, mga bungkag, ang kaminyoon, ang pamilya, ang nasod. Mawala ang commitment, mawala ang loyalty. There will be betrayal and hatred against each other. Muna siya mahitabo in the last days. Mawala na ang respeto sa usa-usa, tungkol kay mawala ang respeto sa usa-usa. Diha na magsugod ang nagkalanain ng mga problema. Una sa relasyon sa mga tao. Ato basahon, dugang na pahimangot sa pulong sa Ginoo sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Atong buhanan sa pagbasa, timan ikini mahimong malisod gayod ang katapusan ng mga adlaw, kay ang mga tao mahimong mapalabi-labihon, mahigugmaon sa kwarta, hampukiro, mapahitason, magsulti og dautan, batok sa ilang isig katawo o sa Dios. Dili mutuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Gawas pa niana, wala sila'y kaluoy sa ilang sikatawo, dili sila makighusay sa ilang kaaway. Daoton nila ang dungog sa uban, dili sila makapugong sa ilang kaugalingon. Mabangis ug supak sa bisan unsa nga maayo. Mabudhion sila, mapasagaron o mapasigarbuhon. Palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay kaysa Dios. Magpakaarot-ingnon sila na Dios nun apan isalipway nila ang gahom sa Dios. Isugdan ni Panginoon sa nagsulat sa Apostol Paul, timan ikini malisod, mahimong malisod gayon ang katapusan mga adlaw. Muna nga Ginoo na nagdasig sa ato, nag-remind sa ato, nagtudlo sa ato, no? Na padayon kita tungkol sa kanturan. Bisan sa mga pagsulay, mga problema, mga pag-antos na atong agyan. Let us be faithful up to the end. Amen ba? Pero salamat sa Ginoo kay pumunta, no? Kanang i-describe sa Matthew 24, wala pa man kaayo pero imong yung tanawan, di ba? Sa mga panghitabo, sa magbahin sa kalimutan. Nagsige na siya. Pakita ka na ng mga signs. So let us be faithful to the end. So, kung atong video, no? Ang atong mga natuhan karong gabi, aron kita mag-persevere, makalahutay, makapadayon sa atong pagtuo diya sa Ginoo. Atong i-apply ka na siya. Let us encourage one another. Ano mga igsuon na imong kinabuhi, ang akong kinabuhi, kaya mahimo siya ng inspiration, encouragement sa matao, sa usa-usa. Dili lang sa ato din, kundi sa inyong ganing pamilya, sa inyong panimalay, sa inyong mga parente, sa inyong mga friends. At pasabot na mahimo ka
Secondly, in order to persevere in our faith, kini siya, di na to i-neglect ang atong corporate worship. Para madasig ta, mapanalaginan ta, ma-experience nato ang presensya sa Ginoo. Third, let's be faithful as the second coming of our Lord is drawing near. Be faithful up to the end. Daghan na tingali og mga obstacles, mga hindrances, sa mabungatan ta para sa itong sakyanan Galila, sa daghang babalag sa atong kinabuhi Kristohanon, na mga tentasyon, more spiritual battles to win, na ay mga pagsulay, mga problema. Ang virus di gina sa mahulot pa, pero may gina naagina sa kanunay. Pero kung tanawin ko na ito ang Biblia, okay lang tanan mga igsoon. Ano naman? Okay? Pagbalik ni Yesu Kristo, we will be comforted. We will be comforted in His presence forever. So, bisag sa mga entrances ka ito na buhatin sa kalimutan, kung sa'yo makapabukat sa atong kasing-kasing, sa atong pagbati, kung sa'yo makakonfuse sa atong huna-huna, pero okay rin dito sa kung nalaang na ito sa Biblia, no? Itulo sa Biblia, pagbalik ni Yesu Kristo, mawala na ka ng tanan. Doon lagi isa kabutang mga igsoon na gusto ipabuhat ang Ginoo sa ato. He wants us to continue. He wants us to persevere in our faith. Di kita give up. So, lahot tayo yun. Hindi na yung tapan. Lahot tayo yun. Lahot tayo yun. Lahot tayo hangtod sa kantoran. Stand firm. Press on. Para sa itong ano ba? Gunit yun. Ay, yung sugot nga mahuga. Kaya yun ang Ginoo mag-reward siya. Gahulak yun siya sa finish line. Na ready yun siya na muganti mo reward. Panahon. Kita mag-aabot. Kitang tanan, no? Kitang tanan mag-aabot sa finish line. Salamat Lord sa encouragement nga mga dunggan karong gabi. Tinuod Lord, nagkalalain nga mga paghitabo sa among kinabuhi din sa kalibutan, kalalain nga mga sitwasyon nga sahay mabugatan mi, ma-confuse mi, maglibog mi, mabugatan mi Ginoo. Apan salamat kay na ikaw nga pagtabang ka namo, na ikaw nga maggiya ka namo, na ikaw nga maghatag ka namo kusog aron kami Ginoo makapadayon, makalahutay hangtod sa kantoran. Nga sa imong pagbalik pag-usab, amo ka nga makauban Ginoo sa imong himaya hangtod sa kantoran. Pero Lord, samtang niya kami din sa kalibutan, padayon ang among pag-atubang Ginoo sa tanan nga mga struggle, sa tanan nga mga pagsulay. Tabangin kami Lord. Among buhaton Ginoo ang among natunan karon. Naunta matapos sa kanamo mahimo nga encouragement Lord. Mahimo inspirations matapos sa usa. O kami magkita na Ginoo, ma-encourage kami, madasig kami, ma-alive kami spiritually Lord. Kung among padayonon kining among bulhaton Ginoo, kining among panagtigom, usahay lisod Lord, sa maayong panahon, na yung mga hindrances, pero Lord, tabangi kami nga, makahimo kami sa pagpadayon ini nga buluhaton. Kay dako kini tabang Ginoo sa among pagkinabuhi Kristohanon. Lord, tabangi pud kami nga among hinumduman kanunay nga ikaw hapit nang mubalik pag-usap Lord. Dili na mo undangan ang pagpangandam sa among kaugalingon. Among bantayan Ginoo ang mga signs and wonders Lord. Mga sinyalis Ginoo sa imong
pagbalik pag-usap. Bless kami tanan Lord karong gabi bisan sa among pagtapos ikaw magauban ka namo Ginoo. Magadala ka namo uban ang kalipay ang kadasig nga magpabilin sa among kasikasig. Gipasalamatan ka namo, gidayon ka namo Ginoo karong gabi. Itong yan Lord ang among mga kagulingon ang mga sa kapamilya bisan ang mga concerns Lord nga dili namo ma-mention, mga concerns Lord sa among syudad, sa among nasod, threat Ginoo sa mga sakit Lord, binigyan kining monkeypox o kining problema Ginoo sa Department of Health kanang pag-increase sa number of cases sa HIV Lord, among gitugyan gisalig kanimo kanimong tanan Ginoo kini mga concerns Lord. Ito kami nga ikaw ang pinakagamhanan sa tanan. You are in control Lord sa tanan nga mga sitwasyon, sa tanan nga mga panghitabo. So amo kining gisalig kanimo tanan Ginoo. Sa among pagtugyan, pagsalig ni tanan di kanimo among ma-experience Lord peace of mind Lord. Tungod kay naaman ka na mo plastar ni ining tanan Ginoo among pinakagamhanan nga Dios. So Lord, dala kami nga save sa among matag sa pinangalan karon magauban ikaw sa matag sa imong presensya, imong kugma, imong kalinaw magpabilin sa among kasing-kasing. Karon ang pagpasa Dios Amahan, ang grasya pinaagi kang Ginoong Kristo o ang presensya kahom sa Laing Espiritu magauban kanatong tanan nga igsuon gikan karon hangtod sa pagbalik pag-usab sa atong Ginoong Kristo.